paano malalampasan ang mga pagsubok so kaya ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na dapat nating pagnilay-nilayan. Mahalaga ang salita ng Panginoon na dapat laging mangingibabaw sa bawat isa sa atin sapagkat how to overcome trials and temptation na dapat alam natin kung paano tayo magtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Lahat ng tao ay nahaharap sa mga pagsubok at walang nakaliligtas sa tukso, ngunit ang mabuting balita, ito yung sinasabi na gumagawa na ang Diyos ng paraan para magtagumpay ka. Hindi ka nag-iisa, hindi ka walang kapangyarihan, hindi ka talo. So kaya nga, ito yung tanong, paano kung ang mga pagsubok na kinasusuklaman mo ay bumuo ng lakas na kailangan mo? Paano kung ang mga tukso na kinakaharap mo ay mga pagkakataon ng Diyos para na magtiwala ka sa Kanya ng mas malalim? So kaya nga ito yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita na sinasabi paano malalampasan ang mga pagsubok at tukso. So ito yung ating pagninilay-nilayan. So paano nga ba natin malalampasan ang mga pagsubok? So ito yung dapat nating pagnilay-nilayan during trial. Sa panahon ng mga pagsubok, ito dapat ang ating gagawin. So kailangan natin magtiwala sa plano ng Diyos. Dahil ang plano ng Diyos, sabi niya sa Romans 8 verse 28, and we know that in all things, God's work for the goods of those who love Him, who have been called according to His purpose. So kaya nga ito sinasabi na ang Diyos ang gumagawa sa atin ng mabuti. Para kanino? Para sa mga umiibig sa Diyos. So ang gusto ng Diyos na ibigay sa atin ang mabuti na ito yung makapangyarihang paalala na ang Diyos ay laging kumikilos sa ating buhay. Kahit nasa harap ng mahihirap na kalagayan, para sa mga nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya, magagawa niya ang bawat sitwasyon, mabuti o masama, sa isang bagay na tumutupad sa Kanya ng mas malaking layunin. So ito yung isang kompatibay loob na magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. So kailangan manampalataya lamang tayo sa Kanya. Sapagkat ito ang nais ng Panginoon sa atin na tayo lagi magtitiwala sa layunin ng Diyos sapagkat sinasabi na niya para sa mga nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya, magagawa niya ang bawat sitwasyon na maging mabuti. Maging mabuti man ang sitwasyon mo o maging masama, ito yung ang Diyos ang gumagawa para sa iyong ikabubuti na isang bagay na tumutupad sa Kanyang mas malaking layunin. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na sa lahat ng mga pagsubok, ang Diyos ay nasa likod natin. So ibig sabihin, ano man ang mga pagsubok, maging sa financial man ito, maging sa spiritual, maging sa emotional, ang Diyos ang gumagawa sa atin. Kaya nga, ano pa ang dapat nating tandaan? How to overcome trials and temptation? So, kailangan natin ng manalangin para sa lakas. So, kailangan natin ng manalangin sapagkat sinasabi nga niya sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So, ibig sabihin, huwag tayong mag-alala. Prayer replace anxiety. So, ibig sabihin, sa halip na mag-alala tayo, kailangan nating gawing panalangin ang bawat alalahanin. So, ibig sabihin, gawin nating panalangin ano man yung ating pinagkakabalisahan sapagkat ito yung pasasalamat ay susi kapag tayo ay nananalangin
dapat din nating pasalamatan ang Diyos sa Kanyang mga nagawa sa atin. Sapagkat sinasabi pa nga niya, Philippians 4 verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So kapag tayo nananalangin sa mga na inaalala natin, ano ba yung mga inaalala ng tao? Inaalala ng tao, halimbawa wala siyang makain, wala silang pambayad o pambayad sa kuryente, sa lahat ng mga gastusin sa bahay. Yan yung mga inaalala ng tao, yung trabaho, negosyo, yung inaalala nila. So yung halimbawa nakakaramdam ng mga sakit, yun yung inaalala ng tao. Ngunit inaanyayahan tayo ng Diyos na dalhin sa Kanya. Lahat ng ating inaalala dalhin sa Kanya sa pamamagitan ng pasasalamat. Ito yung susi na dapat lagi tayong nananalangin na ibigay natin sa pamamagitan ng panalangin yung ating pagkaalala, palitan ng panalangin ang pagkabalisa. Sa halip na mag-alala, gawing panalangin ang bawat inaalala. Dahil kapag ito'y ginawa natin, ang kapayapaan ng Diyos higit sa lahat ng pagkaunawa ng tao ay magbabantay sa ating puso't isipan. At sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa salita ng Panginoon. Kaya nga ito yung God's peace is supernatural. So ibig sabihin, ang kanyang kapayapaan ay lampas sa pangunawa ng tao at magbabantay sa ating puso't isipan, sa puso't emosyon. Ang ating mga puso, ito yung emosyon natin. Ang ating isipan, yung mga pag-iisip natin. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating gawin. I-apply natin sa ating buhay. Pray instead worrying. So kailangan na manalangin sa halip na mag-alala. Anuman ang sitwasyon, dalhin ito sa Diyos sa panalangin. At dapat be thankful in all circumstances. So kailangan natin na magpasalamat. Maging magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Maging magpasalamat. Inilipat ng pasasalamat ang ating focus mula sa mga problema. So yung ating mga problema, pasalamatan natin. Dahil ito yung patungo sa katapatan ng Diyos kapag tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga nararanasan nating mga pagsubok, mga problema, mga trials, mga tukso. At dapat magtiwala lamang tayo sa kapayapaan ng Diyos kahit na magulo ang buhay. Ang kapayapaan ng Diyos ay susuportahan ka sa lahat ng sitwasyon kapag tayo nagtiwala sa Kanya. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito'y nagpapaalala sa atin na ang kapayapaan ng Diyos ay makukuha natin kapag isinuko natin ang lahat ng ating alalahanin sa Kanya. So kaya nga't ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. When trials come, pray instead of worrying. God give peace that surpasses understanding. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, ibigay sa Diyos ang lahat ng dumarating na pagsubok sa atin. Manalangin sa halip na mag-alala, dahil ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan na higit pa sa pangunawa ng tao. Kaya ano pa ang dapat nating tandaan? Ito yung how to overcome trials and temptation. Kailangan natin remember that trials refine your faith. So tandaan natin na pinadalisay ng mga pagsubok ang ating pananampalataya. Kaya nga kapag may mga pagsubok, tayo ay magiging matagumpay. Kapag nananatili tayong nananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya sinasabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 7, "These have come to that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold." So kaya nga ito'y sinasabi, ang mga ito ay dumarating upang subok na katapatan ng iyong pananampalataya, na higit pa na mahalaga kaysa ginto, na nasisira kahit dinadalisay ng apoy, ay magbubunga ng papuri
kalwalhatian, at karangalan kapag ang Panginoong Jesucristo ay nahayag. So, ibig sabihin, pinapadalisay tayo. Sa lahat ng mga pagsubok, pinapadalisay ang ating pananampalataya. Kaya nga tayo magpasalamat sa mga pagsubok dahil tayo nagiging matatag. Ano ang mga pagsubok? Mga pagsubok sa financial, spiritual, physical. Sa financial, yun yung time na wala kang makasaing, wala kang pambayad sa Meralco, walang pambayad sa gastusin sa bahay. Physical, yan yung nakakaranas ng karamdaman, yan yung mga hindi mo maawari ang yung nararamdaman. So, yan yung physical. Emotional, yan naman yung mga pagsubok sa mga samahan sa pamilya, relasyon, pag-ibig. So, yan yung emotional. So, yung spiritual, yan yung kakulangan sa pananampalataya sa Diyos. So, kaya nga kapag tayo ay may mga pagsubok, kailangan natin na isuko natin sa Panginoon. So, pinapadalisay niya tayo sa ating mga pananampalataya. Ginagawa itong mas malakas at mas tunay, tulad ng ginto na dinadalisay sa apoy. Ang mga paghihirap na ating tinitiis ay hindi nasasayang dahil inihahanda tayo ng Diyos sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo na nagdadala ng walang hanggang gantimpala at kalwalhatian. So tayo ay pinatatatag sa pananampalataya. Kaya nga sa panahon ng mga temptation, mga pagsubok, kailangan labanan natin ang dyablo. Sa panahon ng mga pagsubok, kailangan natin labanan ng dyablo. Kaya sinasabi niya sa James 4 verse 7, submit yourself then to God, resist the devil and he will flee from you. So sa panahon ng mga pagsubok, kailangan natin isuko natin sa Diyos. Isuko natin sa Diyos, pasakop tayo sa Diyos, at labanan natin ang gawa ng kaaway. Dahil kapag tayo lumaban, tatakas siya sa atin. So ano ang ating panlaban? Hindi natin kailangan bumili ng barel. Hindi natin kailangan bumili ng itak para panlaban sa mga gawa ng kaaway. So ang ating sandata ay salita ng Diyos. So mababasa natin yan sa Ephesians. Dahil ang ating kalaban ay spiritual. Tulad ng Panginoon Jesucristo nung siya ay nakaranas sa mga pagsubok, mga tukso, ang kanyang sandata ay salita ng Diyos. Sabi niya, it is written in the book. So kaya nga ito yung talatang nagbibigay ng makapangyarihang pagtuturo para sa espiritual na tagumpay. Una, dapat tayong lubos na sumuko sa Diyos. Iayon ang ating puso at isipan at kilos sa kanyang kalooban. At pangalawa, kailangan nating aktibong labanan ang dyablo. Saan? Sa pamamagitan ng pagtanggi sa kasalanan at tukso. Kapag ginawa natin ito, mawawala ng kapangyarihan ang kaaway sa atin. At dapat siya'y tumakas. So tatakas siya. Mawawalan siya ng kapangyarihan kapag tayo ay tumanggi sa kasalanan, tumakas sa kasalanan, tumakas sa tukso, at tayo ay isinuko natin ang ating mga alalahanin sa Diyos. Ang ating puso't isipan, isuko natin sa Kanya. Mawawala ang mga pagsubok, mga tukso, mga alalahanin. So, paano natin ito isasabuhay sa ating pang-araw-araw sa lahat ng aspeto ng ating buhay? So, kailangan natin magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang pagsunod sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan laban sa kaaway. So, kaya kapag tayo sumunod sa Diyos, mawawala ng bisa ang kapangyarihan ng kaaway. Wala na siyang, powerless na siya kapag tayo sumuko sa Panginoon. At dapat manindigan tayong matatag sa kasalanan, sa kasamaan. Huwag tayong padaig sa kasalanan. Gamitin ang salita ng Diyos
para tayo magtagumpay sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya upang labanan ang tukso at ang espiritual na pag-atake. So dahil ang salita ng Diyos, ito yung tanging sandata natin upang siya ay mawawala ng kapangyarihan, mawawala ng bisa. Diba si Satanas, mapanukso yan. Sasabihin niya, ibibigay ko sa iyo ang langit at lupa. Ayon sa kanyang salita. Sabi niya, lahat ng nakikita mo, ibibigay ko sa iyo kung sasamba ka sa akin. Ano ang sabi ng Panginoon? Huwag Diyos lamang yung sasambahin. Nasusulat, sa Panginoon ka lamang sasamba. Mababasa natin yan sa Mateo 4. So, basahin niyo na lamang po yan. So, kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin? Lumakad tayo sa tagumpay, maglakad sa tagumpay. Ang kalaban ay walang pagpipilian, kundi ang umatras. Kapag tayo'y tumayong matatag sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. So, kapag tayo ay nananalangin, isunurrender natin ang ating mga alalahanin sa Panginoon, nagpakumbaba tayo, at nanalangin tayo, ito yung tagumpay na makakamtan natin sa pamamagitan ng aatras si Satanas dahil tayo nananatiling matatag sa ating pananampalataya. Na ito nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay ganap na nagpapasakop sa Diyos, tayo magkakaroon ng lakas upang madaig ang mga hamon, mga pagsubok, mga tukso. So kaya nga ito yung dapat nating isabuhay. Kaya nga how to overcome trials and temptation. Ano pa ang dapat nating tandaan? Rely on God's Word. So, kailangan nating umasa lamang sa salita ng Diyos. Umasa lamang tayo dahil sinasabi nga sa banal na kasulatan, ito yung the power of God's Word. Tulad na lamang sa halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya rito sa Mateo 4 verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So ito yung siya'y tinukso. Tinukso siya sa wilderness nung siya ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. So sabi niya, hindi lamang nasusulat dahil nung sabi ni Satanas, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ngunit ang sagot ng Panginoon Jesucristo, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So kaya nga ito yung spiritual na pagpapakain ay mahalaga. So kung paano ang katawan ay nangangailangan ng pagkain tulad ng kanin, mga prutas, mga gulay, mga karne, ang ating katawan, iyan yung kailangan. Ngunit ang ating spiritual ay nangangailangan ng salita ng Diyos upang tayo umunlad. Ano ang spiritual? Anong pagkain ng ating spiritual? Ito yung salita ng Diyos na lagi nating pinapakain. Pagpapakain sa ating spiritual ay mahalaga. Yung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, umuupo tayo, nagninilay-nilay ng salita ng Diyos tulad ng ginawa ni Maria na siya ay nakinig noong nagbabahagi ang Panginoon Jesucristo. So kaya nga, ito yung sa pamamagitan ng gamit ng Panginoon Jesucristo ang kasulatan upang madaig ang tukso. Nang tinukso ni Satanas, ang Panginoon Jesucristo tumugon, ang Panginoon Jesucristo gamit ang salita ng Diyos na ipinapakita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, God's Word, is life-giving. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Kapag tayo sumasampalataya, anuman ang salita ng Diyos, siya ay nagbibigay buhay kapag tayo sumasampalataya. Hindi ito mabibigyan ng buhay kung hindi ka sumasampalataya. Kapag sinabi ng salita ng Diyos na
Ang Diyos ang nagsusupply sa ating pangangailangan kung naniniwala ka. Kahit na wala kang masaing, kung naniniwala ka na ang Diyos ang nagbibigay ng provision ng pangangailangan, ito'y mabibigyan niya ng kapangyarihan dahil ang salita ng Diyos hindi lamang impormasyon. Ito ay nagpapanatili at nagpapalakas sa atin sa bawat panahon. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating isabuhay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kailangan natin na pakainin natin ng salita ng Diyos ang ating espiritual araw-araw. Kung paano kumakain tayo sa physical araw-araw, maglaan din tayo ng oras para sa pagbabasa, pagninilay-nilay ng kasulatan, panalangin at pag-awit sa Panginoon. So iyan yung ating spiritual na pagpapakain. At dapat, ito yung dapat natin gawin. Kailangan natin gamitin ang banal na kasulatan sa mga spiritual na labanan. Dahil ang ating kaaway spiritual, hindi natin nakikita. Ang salita ng Diyos, tularan natin ang halimbawa ng Panginoon nung siya'y tinukso sa wilderness. Ano ang kanya sa pamamagitan ng paglaban sa tukso, sa katotohanan ng salita ng Diyos na sinasabi niya, it is written. Nung siya'y tinukso, dahil si Satanas ay manunukso. Si Satanas, iyan ang gawain niya na siya'y nanunukso. Ang panunukso ni Satanas, kapag wala kang makain, tutuksuhin ka tulad ng Panginoon Kristo na siya'y tinukso sa pagkain na sabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong yan. Ano pa ang panunukso ni Satanas? Yung kaligtasan natin. Tinutukso tayo na sabi ni Satanas, mababasa natin yan sa Mateo 4, sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka at sasaluhin ka na hindi ka, sabi ni Satanas na sasaluhin ka ng Diyos ng iyong mga paa, sa iyong mga paa. So yan yung panunukso ni Satanas. Ngunit ano ang sinasabi ng Panginoon? Salita ng Diyos. So nanunukso pa si Satanas. Kung sabi niya, ang panunukso ni Satanas, kung ikaw ay makakamtan mo ang lahat ng nakikita mo sa sanlibutan kung sasamba ka sa akin. So kaya nga, ano ang sabi ng Panginoon? Sa Diyos ka lamang sasamba. So ibig sabihin, si Satanas ay nag-o-offer ng kayamanan. Nag-o-offer siya ng kaligtasan. Nag-o-offer siya ng mga pangangailangan ng tao. So paano mo malalaman kung ito ay mula sa Panginoon? Dahil ang Panginoon, nag-o-offer siya ng kaligtasan, nag-o-offer siya ng kayamanan, nag-o-offer din siya ng tagumpay. So ganon din si Satanas, nag-o-offer din. So kaya nga, ano pagkakakilanlan? Kung yan ay galing sa Panginoon o galing kay Satanas? So kung galing kay Satanas, yung tagumpay mo, tagumpay ng isang tao, ito lamang ang palatandaan kung galing kay Satanas. Kung galing kay Satanas, walang kapayapaan. Oo, marami kang pera. Pero ano ang nangyari sa'yo? Nangyari sa'yo, lagi kang nag-aalala, lagi kang nababalisa. Bakit? Sapagkat nag-aalala ka kung hindi ka makainom ng maintenance mo, nababalisa ka. So, nababalisa ka dahil iniisip mo na baka ikaw ay makidnap, baka ikaw ay patayin. So, ganyan yung mga galing kay Satanas, laging nag-aalala. Yan yung galing kay Satanas sa pag-unlad. Ang galing kay Satanas, may maintenance. Yan yung binigay ni Satanas sa kanyang tao. May mga maintenance. Yung galing kay Satanas, yun yung nagtuturo na okay lang magpakasala. Save ka. Yan yung galing kay Satanas na mga offer. So kaya nga, malalaman natin. So, ang galing sa Panginoon, hindi ka mababalisa. Hindi ka mag-aalala.
Dahil kahit na wala kang pansaing, hindi ka nag-aalala dahil may God na supply all our needs according to riches and glories of our Lord Jesus Christ. Ang galing sa Panginoon, mayaman ka, pero hindi ka nababalisa, hindi ka natatakot, hindi ka bumibili ng baril para sa iyong kaligtasan. Yan yung galing sa Panginoon. Yung galing kay Satanas, yung kanilang simbahan puno ng baril. Dahil hindi nila alam ang kanilang kalaban na espiritual. So ang espiritual hindi yan kayang tabla ng baril or sandata ng itak. So kaya nga ito yung gamitin natin ang espiritual na sandata. At dapat umasa lamang tayo sa Diyos ang higit pa sa physical na pangangailangan. Habang ang pagkain ay nagpapanatili sa katawan, ang tanging salita ng Diyos ang makakapagpatibay sa ating espiritual. So kaya nga ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na buhay ay nagmumula lamang sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa pisikal na kabuhayan. So ito yung tunay na buhay, ang salita ng Diyos, na nagbibigay buhay. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe. So ano pa ang dapat nating tandaan? Sabi dito, kapag tayo nagpapasakop sa Panginoon, na tayo magtatagumpay sa mga tukso at mga pagsubok, ito yung tumatakas tayo mula sa kasalanan. Sabi niya, itinutuloy natin ang katuwiran. So kaya nga ito'y sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. So kaya nga malalaman natin kung mula sa Panginoon ang ating tagumpay. Dahil yung mula sa Panginoon, habang ikaw ay nagtatagumpay, patuloy ka, may panahon salita ng Diyos. Patuloy ka na nagsasamba, naglilingkod sa Panginoon. Yung mula kay Satanas, hindi yan nagsasamba. Ang sinasamba niya negosyo, trabaho, pamilya. Wala yung panahon sa salita ng Diyos. Yun yung mga in-offer ni Satanas. Karagdagan lang yun sa second na halimbawa natin. So kaya nga ito yung pangatlo na tayo ay tatakas si Satanas kapag tayo ay nagpapasakop. Tumatakas si Satanas kapag tayo ay tinatanggihan natin ang kasalanan at itinutuloy ang salita ng Panginoon. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, takasan ang masasamang pagnanasa ng kabataan at itaguyod ang katuwiran. Pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. So kaya nga ito yung sinasabi na run from sin. So kailangan tumakas tayo, tumakbo tayo mula sa kasalanan. Huwag subukang lumaban sa tukso na mag-isa. Lubusang tumakas dito. Tulad nga sa halimbawa ni si Joseph. Si Joseph nung siya ay tinukso ng asawa ni Potiphar, hindi niya sinubukang labanan ang tukso. Siya ay tumakas. Dahil ang tukso, ang tukso ay ang nais nito na magkasala ka. Ang tukso ay nais lang nito na magkasala ka. Kaya dapat nating tumakas tayo sa tukso. Kaya tulad ni Joseph, siya'y tumakas sa tukso instead na labanan niya. So ang tukso ay dapat takasan, ang pagsubok dapat harapin. So kaya nga ito yung sinasabi na sa halip na iwasan ang kasalanan, aktibong hanapin ang katuwiran. Pananampalataya at pag-ibig at kapayapaan. So dapat natin surround yourself with godly people. So ibig sabihin, kailangan natin na palibutan tayo ng ating sarili sa makadiyos na tao. Ang paglalakad kasama sa mga naghahanap sa Diyos ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. So paano natin ito isabuhay sa ating aspeto ng ating pamumuhay? So kailangan na una,
kailangan na tumalikod tayo sa mga tukso. Takasan natin ang tukso. Ibig sabihin, huwag nating labanan ng tukso tulad ni Joseph na siya'y tumakas sa tukso. So ito yung dapat nating gawin. Tumakas tayo sa tukso, talikuran natin ang tukso. Huwag bigyang kasiyahan ang mga makasalanang pagnanasa. Tumakbo mula sa mga tukso. Dapat, ano ang dapat pa nating gawin? Aktibong hanapin ang mga daan ng Diyos. So sa pamamagitan ng tumutok tayo sa paglago sa pananampalataya, pag-ibig at katuwiran, kapayapaan. So kailangan hanapin natin ang katuwiran ng Diyos na dapat lagi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. At piliin ang makadiyos na pagsasama. Palibutan ang ating sarili sa kapwa natin mananampalataya na naghihikayat ng dalisay na puso. So ito yung dapat nating gawin, na ito nagpapaalala sa atin na ang pag-iwas sa kasalanan ay hindi sapat. Kailangan din nating ituloy ang katuwiran, palibutan ang ating sarili sa mga makadiyos na impluwensya. So yan ang dapat nating gawin. So kaya nga't mahalaga na ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na dapat nating tandaan na paano tayo magtagumpay laban sa mga pagsubok at tukso. So ito lamang ang dapat nating gawin. Ang mga salita ng Diyos nagpapaalala sa atin ng ating kalaban ay spiritual. Hindi natin kailangan bumili ng barel o hindi natin kailangan bumili ng itang para labanan natin ang mga pagsubok at tukso. Ang kailangan natin na mapanatili sa atin ang salita ng Diyos, ang ating pananampalataya, na ito yung ating sandata upang tayo magtagumpay sa salita ng Panginoon, sa mga atake ni Satanas. So kaya nga ito yung mahalaga na dapat tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng paglaban sa tukso, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na ito yung physical. Ang physical na pagpapakain ay nagpapanatili sa ating katawan, ngunit ang tanging salita ng Diyos ang makakapagpatibay sa ating spiritual upang labanan ang mga pagsubok at tukso, upang tayo magtagumpay sa mga hamon, mga pagsubok, na ituloy ang katuwiran dahil ito yung tunay na aktibo, makakapagbigay sa atin ng tunay na tagumpay kapag ang ating salita ng Diyos ang ating pinangahawakan, nananampalataya at binibigyan natin ng halaga sa pamamagitan ng aktibong hanapin ang kanyang katuwiran, pananampalataya at pag-ibig at kapayapaan sa bawat mananampalataya. So ito yung dapat nating bigyang halaga, dahil ang mga pagsubok ay hindi para masira tayo, kundi para maging mas matatag tayo. So ang mga pagsubok ay nagpapatatag sa bawat mananampalataya. Ang mga pagsubok ay nagpapakita, nagpapalakas sa atin. Hinahangad, ngunit ang tukso, hinahangad na ikaw ay mahulog. Ang tukso, iba ang tukso, iba ang pagsubok. Ang pagsubok ay nagpapalakas sa atin, ngunit ang tukso, ito ay ang layunin ng tukso upang ikaw ay magkasala. Ang pagsubok para ikaw ay maging matatag, ngunit ang tukso upang ikaw ay magkasala. Kaya nga ang payo sa atin, kapag may mga tukso, tumakas tayo sa tukso. Ano ba yung mga tukso? Mga tukso yung
Halimbawa, tinutukso ka sa kung saan ka mahina. Kung mahina ka sa pera, tutuksuhin ka sa financial. So, maaring tuksuhin ka sa sasabihin, wala naman nakakita. So, gagawin ko ito para ako'y kumita. So, ibig sabihin, ang tukso ay dapat nating takasan dahil ang tukso ay ang layunin nito para ikaw ay magkasala. Ngunit ang pagsubok, ito yung sinusubok ang iyong pananampalataya. Sinusubok ang iyong pananampalataya para ikaw ay maging matatag. So kaya ito yung isang pagsubok mula sa Diyos, ang isa ay bitag mula sa kaaway. Magtitiis ka ba at lalago o susuko ka at magtitisod? So kaya nga ito yung hamon sa atin. Kung mga may pagsubok ba at mga tukso, titiisin ba natin para tayo lumago or susuko tayo para tayo magkasala? So kaya nga ito'y sinasabi na manatili sa pananampalataya dahil luhubog ka sa Diyos para sa isang bagay na mas dakila.